pati na ang buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Yes, God! Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Yes, God. Jesus, ikaw ang nagpo. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang minsan ako. Jesus, ikaw ang liwanag. Jesus, ikaw ang liwanag. Alam niyo po, sinabi po sa awit, ang Diyos ay ang ating matibay na sandigan. Siya daw po ang kanlungan ng mga taong nangangailangan ng pag-iingat. Oh, Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang nakapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Those who trust in the Lord will never be put in shame. Kung sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay kanyang ililigtas. Oh, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay. Sino po dito naniniwalang tapat po ang ating Diyos? Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y napamangha, at ang lahat ay luluhod sa pag
kapangyarihan mo kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus dahil ikaw ay Diyos karapat-dapat. Itaas po natin ang ating kamay habang inaawit, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus dahil ikaw ay Diyos karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus dahil ikaw ay Diyos karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Minsan pa karapat-dapat. Karapat-dapat ka Para sa masakay ang aming rasa. pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus dahil ikaw ay Diyos karapat-dapat. Karapat-dapat ka. Express your worship to God. O karapat-dapat ka. Once say it to Jesus. You are worthy. Karapat-dapat ka, O Diyos. Era masakay ang rase. Karapat-dapat ka. Come on, express your worship. Express your worship to God. Karapat-dapat ka, O Diyos. Sa aming hininga, sa aming lakas, sa aming buong katawan. Karapat-dapat ka, Jesus. O Ramasakay alarasiki alarase. O walang ibang karapat-dapat. Walang natagpo ang ibang karapat-dapat kundi ikaw lamang, Jesus. O buhay ang Diyos na aming sinasamba. Buhay ang Diyos na aming sinasamba. Era masakay alarasiki alarase. Open your heart to God. Sabihin po natin sa Kanya, Jesus. Sabihin po natin, Jesus, hinahayaan kita Hinahayaan kita na kumilos na kumilos sa buhay ko sa buhay ko ngayong umaga. ngayong umaga. Gawin niyo po Gawin mo ang nais mong gawin. ang nais mong gawin. Oh, Ramasakay alarase. Ramasakay alarase. We allow your God, Holy Spirit, we allow you to move. Oh, Rabababababase. Ramasakay alarasaya. Holy Spirit, you are welcome in this place. Jesus, you are free to move. Ora masakay alarasiki alarase. Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso ngayon pong umaga. Gawin niyo po ang nais niyo pong gawin. God, open the heavens and pour out your presence.
this morning. Lord, sa'yo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Come on, batiin niyo po yung inyo pong katabi. Sabihin mo nga, congrats kasi ako ang katabi mo ngayon. Wow! Ngayon po ang huling araw, ay hindi pa pala, 29, huling Sunday. Huling Sunday ng month of June. Grabe po, no? Parang ang bilis. Pansin niyo po ba yon? Parang nasa kalahati na tayo ng taon. Pansin niyo po ba yon? Nasa kalahati na agad tayo ng taon. After ng ilang araw, Burr months ulit. After ng ilang araw, Pasko ulit, parang ganun po kabilis. Pero sino po dito magsasabi na sa buong mga buwan na ating dinaanan mula January hanggang ngayon na magtatapos ang June, ay naranasan mo ang kabutihan ng Diyos? Sino po dito magsasabi naranasan niya ang kabutihan ng Diyos? Amen. Lahat po tayo mula po sa maliit na bagay ng atin pong buhay, naranasan po natin yung goodness ni Lord. Paano po natin nasabi? Yung nagising ka kaninang umaga. Yung meron kang hininga. Alam niyo po ba, yung mga tao na nasa ospital, sino po dito nakapunta na sa ospital? Meron po tayo dito mga nurse, parang ang dami Meron po tayong mga kasama na naging nurse sa ospital. Alam niyo po, sabi po nila, yung mga tao po na nandoon sa ospital, binabayaran po nila yung hininga nila. Tingnan mo nga yung katabi mo. Huwag mong iingahan. Alam niyo po, yung hininga po natin, sabi po sa kanta kanina, lahat ng may purihin ang Panginoon. Ibig sabihin po, yung reason pa lang na meron kang hininga ay sapat na para purihin ang Panginoon. Kahit kayo po ay nandun sa season na parang, malungkot yung buhay ko ngayon, nararanasan ko to ngayon, or masaya ako ngayon, yung pinaka-reason po ng pagpuri natin sa Panginoon ay yung karapat-dapat siya, at pangalawa, binigyan ka niya ng buhay, ng hininga. At alam niyo po, kung naranasan niyo po ang kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay at gusto niyo pong i-share yon sa marami mga tao, even online, alam niyo po, pwede niyo po akong i-reach out, sabihin niyo po na, uy, Elmi, meron akong testimony, naranasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Nasasabi mo, ano kasi, di pa ako ready. Kasi parang nahihiya ako na tumayo dyan sa unahan. May nakakahiya po ba sa kabutihan ng Diyos? Sino po dito kapag may ginawa ka sa isang tao na mabuti, tapos, parang wala lang sa kanya, sa tingin niyo po, gusto niyo pa po bang gawan siya ng mabuti? Parang hindi mo nakikitang thankful siya. Ano ba naman niya? Parang alam niyo po, sabi po ng ibang tao, the more na pinagpapasalamat po natin yung kabutihan po ni Lord in our life, the more nagagawa pa siya ng maraming bagay para ipagpasalamat mo. Sino po dito excited? Marami ka pang ipagpapasalamat sa Lord. Amen. So, kung meron po kayong testimony, pwede niyo po i-reach out after ng service, or pwede niyo po akong i-message mamaya. Elmi Pasigan, kung first time niyo po na makita ko yan, pwede niyo po akong i-reach out. And if you're watching us online, tapos naranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng panonood ng live, and the Lord has touched you, you can reach out to this page, Revival Hub. And I believe na si Lord ang bahalang mag-move as we share yung bagay na ginawa po niya. And ngayon pong umaga, I wanna share the verse na sabi po sa 2 Corinthians, sabi po doon, God loves a cheerful giver. Na kapag po pala tayo ay nagbibigay kay Lord, na gusto niya yung mga tao na
cheerful na magbigay sa Kanya. Sabi pa nga po doon, sabi pa po doon, yung hindi lang out of compulsion, hindi lang yung out of responsibility na nakita ko lahat sila hindi, but you will give out of heart and love for the Lord. Alam niyo po, ito po yung katotohanan. The Lord doesn't need our money. Parang yun ang hihingian, church? Hindi po. Alam niyo po, kung makikita niyo po yung mga missions na meron po tayo. Ngayon, sila, Kuya AJ, sila Ate Madge po ay nasa Calapan, Mindoro. Alam niyo po, every time that we give to the Lord, ito po ay nagagamit para po sa church. Baka po, kung makikita niyo po ang ating mga speakers, yan, yung atin pong mga gamit po dito, lahat po ng yan ay bunga whenever we give to the Lord. At alam niyo po, tapat ang Diyos sa mga tapat din po sa Kanya. And even hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Panginoon. Pero nais po niya na for us to be faithful when it comes po sa tithes and offering. Ngayon po, let us pray para po sa atin pong tithes and our offering. Yes, Lord, Heavenly Father, we just thank you for your provision. We thank you, Lord, sa inyo pong pabor. Lord, kung meron man pong nandito na nararanasan po yung kakulangan when it comes po sa finances or they are praying, God, for provision. Lord, we pray na buksan niyo po ang bintana ng kalangitan para i-provide ang kanya pong pangangailangan. Lord, if there are people na nananalangin para magkaroon po ng trabaho or ng pagkakakitaan. Lord, I pray that you will give wisdom to this person at kayo po ang mag-lead sa lahat po ng kanya pong lalakaran. And to those people, God, who will give generously this morning, I pray, God, that you will continue, God, to move over their lives, God, over their finances. And Lord, I pray for your blessing to be upon every work, God, to be upon every business, to be upon every students, God, na nandito po sa church ng Revival Hub. Lord, we continue to trust you, God, and we surrender everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ikaw ay dakila, ikaw ang ari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang magkapapanay. Ikaw ay dakila, ikaw ang ari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang magkapapanay. Ikaw ay dakila, ikaw ang ari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang magkapapanay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Hindi tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan, good morning po. Kamusta po kayo? Mabuti. Nakakakaba pala. parang pag prayer meeting, parang naging normal. Pag Sunday service, mas nakaka-pressure.
So, it's a privilege po ulit na maging speaker since wala po ang ating mga pastor. Sila po ay nasa Mindoro. Amen. Alam niyo po nung, naranasan niyo na po ba nung bata kayo, nagpa-check up, tapos yung dila niyo, chinek ng doktor? Tapos may nakakasama din po ako before, bata. Tapos pag dinala sa hospital, patingin ang dila mo, tapos parang may stick na tinuturo sa dila yung doktor. And may meaning pala siya. Akala ko before, wala lang, trip lang nung doktor. Alam niyo po ba yung meaning nun? Kung bakit chinecheck yung dila? Anyone? Okay, alam niyo po. Alam niyo po yung meaning po nun is, chinecheck ng doktor, did you know that your tongue can provide clues about your overall health? Kapag nakita pala ng doktor, yung kulay daw ng dila mo, wag niyo nang check ang dila ng katabi niyo. May meaning pala siya. Ayan yung normal, kita niyo po, nagpipinkish. Tapos, kapag infected yung dila, medyo namumuti. Tapos, kapag allergy, medyo reddish. Maraming bacteria yung dila kapag nag-yellowish. Lack of oxygen naman kapag nagbo-blue. Tapos, kapag may heart disease, ito na-witness ko to, may kaklase po ako before, violet po lahat yung kanyang dila, yung kanyang labi, everything. Siya po ay may sakit sa puso. At di din po siya nagtagal, namatay din po siya. And, ayan, ito naman yung kulay ng dila ko. Kasi ang sabi dyan, pag may problema ka daw sa gastrointestinal tract or sa iyong tiyan, ayan, ganyan po yung kulay ng dila. Medyo yan yung mga acidic dyan. Medyo nagwa-white. Yan, nagwa-white. May pagkain yan eh. And kapag ikaw naman ay naninigarilyo, dati, yan, ganyan yung kulay mo. Dati yon. Okay? So, yan po yung meaning nung kapag chinek ng doktor, yun pala yung yung diagnosis nila. May meaning pala siya. And alam niyo po ba sa spiritual ay may meaning din po ang lumalabas sa ating dila. Malalaman mo na kung ang Kristiyano na yon ay malalim ang relationship sa Lord sa lumalabas sa dila. Do you agree? That's right. Malalaman mo yung hindi naman tayo judger. Hindi naman tayo judger, pero parang somehow, nadidiscern natin yung tao na nasa Panginoon at ang tao na wala sa Panginoon. And alam niyo po ba, base sa pag-aaral, ay ang 50% daw ng problema natin saan nagmumula? Sa dila. Oy, kayo aminado kayo. 50% pala ng problema natin nagmumula sa dila. Bakit? Kasi na-offend ka, nagalit ka dun sa kaklase mo. Yung kapitbahay mo, chinichismis ka, nagalit ka. Diba? Doon nag-start ang sama ng loob. Ang sabi nga sa isang quote na aking nabasa, "The tongue has no bones, but it's strong enough to hurt someone." Totoo po yan. Diba kapag tayo ay kakasakit sa katawan, madali naman mag-heal eh. Lagay mo lang ng betadine, at ilang araw, nag-heal na yung katawan mo. Diba? Sa sugat, halimbawa, na-aksidente ka or nasuntok ka, mamaya, magaling na yon. Pero yung sinabi nung kapitbahay mo last year, tanda mo pa? Tama po ba? Depende. Yung sinabi mo na ng kapitbahay kahapon, lalo na. Ayan. Alam niyo po, napaka-powerful po ng ating dila. At sinabi din po yan ng Bible. Sa katunayan, si Santiago, may isa siyang chapter na anong title? Ang dila. Diba? Sa James 3 po iyon. And ang sabi po ng Bible, ang dila daw ay nagpaparumi sa iyong pagkatao. Sabi po yan sa Santiago 3:6. Ang sabi naman sa Kawikaan 17:28, hangal daw ang ating dila. Ang sabi naman sa Kawikaan 15:4, nakakasugat ng puso ang ating dila. Masakit na salita ay nakakasugat ng puso. At ang sabi naman sa Kawikaan 18:21, yung dila mo nakamamatay. Grabe.
Nakamamatay ang dila. Paano nangyari yun? Kasi makapangyarihan po ng ating dila at ang tongue is the problem member of your body. Sabi nga kahit wala daw yung buto eh. Sabi pa nga ng Bible, di ba? Yan ay kahit maliit lang ang apoy na nilalabas nan, pero yan ay kumakalat pag nagtatagal. Kaya, ang gusto ng Panginoon ay kung ang dila mo ang problema mo, yan din ang solusyon sa problema mo. Amen? Amen. Yan talaga ang solusyon. At alam niyo po, kung gusto ni Satan na gamitin yung dila mo sa lahat ng problema mo, yan din ang gustong gawin ng Panginoon sa dila mo, solusyonan mo sa pamamagitan ng iyong dila. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay benefits of praying in tongues. Yun po yung ating napag-usapan before, tutuloy po natin. And mas gusto po ng Lord na ipagamit natin ang ating dila sa Kanya pong kaluwalhatian, kesa naman puro curse ang lumalabas po dyan. Tanungin niyo po yung may mga business. Sino po dito ang may mga business? J-Mart, yan. Pastora. At yung mga secret na business, yan. Meron po. Alam niyo po, ang pinakamabisang way ng pag-promote ng business, alam niyo po kung ano? Word of mouth. Word of mouth. Alam niyo po, word of mouth, sabi po sa pag-aaral, word of mouth improves marketing effectiveness by up to 54%. And alam niyo po, yung consumer, nagre-rely sila sa word of mouth. Okay, sa atin na lang sarili. Kapag may sinabi sa atin yung ating kaibigan, uy, masarap daw doon tara kain tayo. Anong expression nyo? Madadala. Tapos tatanong mo, nakakain ka na ba doon? Ay, hindi pa. Sinabi lamang sa akin. Hindi po. Usual po, yun po yung response natin. Uy, kain tayo doon, masarap daw doon. Uy, nakapunta na si Kumari doon, punta daw tayo doon. Mas naniniwala tayo sa ibang tao kesa sa mga paid media. Kasi alam natin, binayaran sila. Yung iyong kapitbahay, yung iyong kaibigan, walang bayad yan. Galing yan doon. Okay? Alam niyo po sa real estate, ako po yung nagtrabaho sa real estate, at kalimitan sa mga ahente, alam niyo po yung mga top na ahente, nagmumula po yung kanilang, kaway-kaway po sa mga ahente dyan, nagmumula po ang benta sa referral. Tama po ba? Yung usual na nagtatap sa amin na sales agent, brokers, referral lamang. Paano nangyari yon? Yung kakilala ng aking customer ay ni-refer ako at sa akin kumuha. Kasi mas naniniwala po sila sa word of mouth. At ngayon nga high-tech na, di ba? Marami ng blog. Alam niyo po ba yung blog is word of mouth din yun? High-tech lang siya kasi binibidyo at mas naniniwala tayo kaya nga maraming yumayaman na vlogger. Tama ba? Kasi that is word of mouth strategy. Mas binabayaran nyo ng mga restaurant, ng mga company. Kesa na, hindi na masyadong uso yung mga advertisement, yung mga patalastas, di ba? More on blog. And because our tongue is so powerful, our tongue is a fire. Ang sabi yan sa James 3:6, your tongue is a fire. Sabihin mo sa katabi mo, ang iyo daw dila ay apoy. Ang tanong, apoy kaya ng langit? Amen. Apoy ng langit. At dahil ang dila po ay isang apoy, sabi po yan sa Santiago 3:6. Buksan nga po natin ang ating mga Bible. Santiago 3:6. Santiago 3:6 ang sabi po dyan, ang dila ay tulad ng isang apoy, napakaraming kasamaan ang nagmumula dito, at ito ang nagpaparumi sa ating pagkatao. And alam niyo po, ang pananalangin in the Spirit at pananalangin in tongues ay hindi po acceptable sa iba't ibang churches. Alam niyo po ba yon? Hindi po siya acceptable. Alam niyo po, nakakapagtaka, bakit sa dinami-daming gift, ito po yung isa sa pinaka-controversial na topic sa ibang churches. Kasi bihira po siya mapag-usapan. Bihira po ang nagtatangs. Actually, sa ibang churches po ang nagtatangs po ay mga pastor lang, mga tumatayo po sa pulpit. Hindi po lahat. Okay? And
nakakapagtaka, bakit nga ba itong bagay na ito ay pilit tinatanggal at dinidiscredit ng kaaway sa churches? 'Di ba? Alam niyo po, ang unang kasinungalingan ng kaaway, ang praying in tongues ay wala na sa panahon ngayon, nasa panahon lamang yan ng Bible. Tongues are not for today. Yun yung unang kinakalat ng kaaway, lies sa isipan ng bawat Kristiyano. Pangalawa ay may division at confusion. Ano yung division at confusion? Ang sabi nila, nabanggit din ito last Sunday, hindi dapat mag-tongues ang isang Kristiyano kapag nasa church kasi hindi naman niya ito naiintindihan. At napag-usapan natin last Sunday dahil maraming uri ng tongues at iyon ay kinaklasify natin, depende sa paggamit. So, the devil will try everything para hindi natin gamitin itong gift na binigay sa atin ng Lord. Amen? At ano nga ba ang meron sa praying in tongues at si Satan ay nanginginig dito? Bakit ginagawa niya ang lahat para hindi natin to magamit? Para hindi mo ilabas yung power, para hindi mo mailabas yung apoy na nagmumula sa Panginoon. Ating pong buksan sa Mark 16:7, ito po yung patunay na kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay nananalangin in the Spirit. Kung ikaw ay nananampalataya sa Lord, kung si Jesus ay nasa iyo, ikaw ay nananalangin in tongues. Ating pong buksan, Marcos 16:17. Ang sabi po dyan, at ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga, anong sabi? Mananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan, ay nagpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sila ng mga bagong wika. Wow! Kapag ikaw pala yung nananampalataya sa Lord, kaya mo magpalayas ng mga demonyo in the name of Jesus. At yung pangalawa, ikaw ay magsasalita ng iba't ibang wika. So I therefore conclude that tongues is for everyone. Kaya kung andito ka, you can pray in tongues. So the tongue is a fire. At ano nga ba yung benefits ng pananalangin in the Spirit or pananalangin in tongues? Alam niyo po yung fire, ang ibig sabihin po niyan sa Bible is God's presence, God's power, holiness, comfort, guidance, at purification. Yung fire din is nagsisimbolize as anointing. Nararamdaman niyo po ba yon sa mga tongue-talking believer? Nararamdaman niyo po minsan na parang may something sa bibig mo na parang pag nirelease mo, grabe yung peace na yung nararamdaman. Tapos parang may anointing na binibigay sa iyo ang Lord. And that is fire. The fire that comes from your tongue. So ano nga ba yung benefits kapag tayo po ay nananalangin in the Spirit or nananalangin in tongues? Let us define the fire. The tongue is a fire. At mag-start tayo sa letter F. F for fellowship. Sabihin nga po natin, fellowship. Nung unang panahon po ng Bible, si Eva at si Adan, nung panahon po na nagkipag-usap sila sa Lord, ano kayang language ang sinasabi nila sa Panginoon? Sabi sa pag-aaral, that is Hebrew. And yun po yung patunay na yung language po na ginagamit ni Eva at Adan ay direct na nagkipag-usap sa Panginoon. Yun po yung original natin. At simula po nung Torre ni Babel, familiar po ba kayo sa Tower of Babel, sa Genesis 11, nagkahiwa-hiwalay na ng language ang mga tao dahil sa kasalanan. Pero originally, may isang language na ginagamit si Eva at si Adan at nagkipag-usap sila sa Panginoon. At ang Panginoon nagre-response din through that language. At alam niyo po, sa tuwing tayo ay nananalangin in tongues, nire-revive natin kung paano nakikipag-usap si Eva at si Adan sa Panginoon directly. Hindi ko po sinasabi na hindi naiintindihan ng Lord yung iyong Tagalog at English. Pero ang point po dito is, kapag tayo po ay nananalangin, naubusan tayo ng sasabihin. Tama ba? Ako, aminado po ako doon. Hindi tumatagal ng 5 minuto ang lahat ng sinasabi ko kasi paulit-ulit. Pero kapag ikaw ay nananalangin in tongues, nauubusan ka ba ng sinasabi? Hindi. Because God is a spirit at gusto ng Lord
kausapin mo rin siya in the Spirit. Kasi we are spirit too. At ganun po yung nangyayari sa atin kapag tayo po yung nananalangin in tongues, nagkakaroon po tayo ng fellowship. Tama ba? Naranasan niyo na po ba dito na, okay, nararanasan natin to. May dumating dito na iba yung language. Tapos kahit anong daldal mo, uy, ikaw nang kumausap. Si ano pa kausap mo dun? Ayoko, hindi ako marunong mag-English. Di ba po? Nararanasan natin yan. Ang hirap kasi makipag-usap kapag, last week. Ang hirap makipag-usap kapag hindi ka marunong ng kanyang language. Tapos, pag may sinabi siya, parang di mo rin maiintindihan. At ganun po yung nangyayari sa atin sa tuwing tayo po ay nananalangin na hirap yung sasabihin. At ganun po naman yung nangyayari kapag tayo nananalangin in tongues, nakakatagal tayo sa Panginoon. Amen? Alam niyo po nung nakaraan, kami po ay galing sa Calamba, may pinapagawa po ako. Si Zaki kasama ko, siya ay nag-iilonggo. Tapos yung nagagawa ng camera, nag-iilonggo din. Tapos kinausap ako ng ilonggo nung lalaki. Sabi ko, Zaki, ano daw sabi? Tinranslate na lang sa akin ni Zaki at nahihirapan akong kausapin sila. Sila na lang nag-usap, pinabayaan ko na lang sila. Kasi hindi ko naintindihan yung kanilang pakikipag-usap. Hindi ko sila makabanding kasi nga may biruan sila, nagtatawanan sila, hindi ko naman naintindihan. Di ba? Ganon yung feeling. At ganon yung feeling ng demonyo kapag kinakausap mo ang Lord in tongues. Inis na inis yan. Kaya kahit sinasabi niya sa'yo, ba't ka nagtatangs? Tigil mo yan. Manalangin ka in your own language. Naranasan niyo ba yon? Ba't ka nagtatangs? Tigil mo na yan, di mo naman alam yung ibig sabihin yan. Alam niyo po, may isang man of God, nakwento ko na po ito before, nung nagtatangs siya, sabi niya, ba't ka nagtatangs? Anong sinasabi mo? Itigil mo na yan. Sabi, devil, dahil pinapatigil mo ako magtangs, okay, another 1 hour. Di 2 hours na siya nagtangs. After 2 hours, sabi ng demonyo, sabi ko sa'yo, tumigil ka na, hindi mo naintindihan yan. Devil, another 1 hour, hanggang sa umabot ng 5 hours ang praying in tongues niya. Dahil galit na galit po ang demonyo, ayaw po ng demons na tayo po ay makipag-usap sa Panginoon in the Spirit. Amen? Sabi po sa Gawa 2:11, isa po ito sa meaning na sinasabi natin sa Lord sa tuwing tayo po ay nananalangin in tongues. Acts 2:11. Iyan po yung panahon na napuspos ng banal na spirito ang mga mananampalataya. Yan po yung umakyat si Jesus. Ang sabi po dyan, pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Naalala niyo po ba ito, yung kwento last week, na naintindihan nila yung sinasabi in the Spirit? At yan po yung meaning kapag tayo po yung nagtatangs. Kapag tayo po yung nagtatangs, pinupuri natin ang Panginoon. At kapag pinupuri natin ang Panginoon, nakakatagal tayo sa presensya niya. Pag nakakatagal tayo sa presensya niya, anong nangyayari? Binabago po niya tayo. At unti-unti po tayong natatransform. Amen? Kaya sa pagtagal natin ng tongues, unti-unti po tayong matatransform ng Lord. At alam niyo po, hindi po gusto ng Lord na ikaw ay manalangin, pero wala namang nagbabago sa atin. Ang gusto ng Lord, tayo nananalangin, pero may changes din. Hindi po nakagawian lang natin ang pananalangin. Gusto ng Lord yung resulta. Gusto ng Lord yung bunga ng ating pananalangin. So, number 1 for fire is fellowship. Another one is for intercession. Sabi nga natin, intercession. Aware po tayo sa mga nangyayari sa Israel, sa Iran, sa US, before sa Ukraine, sa Russia. At kalimitan po, madalas natatakot tayo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat matakot. Anong dapat natin gawin? Manalangin, mag-intercede. Alam niyo po, ano nga ba yung mga bansa na merong mga missile attacks? Pakita nga po natin. Ito po yung mga countries with nuclear weapons. Yan po ay base sa warhead inventories as of January 2024. Ang Russia po yung may pinakamaraming nuclear weapons. Umabot po siya ng 4,380. At yan, meron pong US,
meron sa China, France, United Kingdom, India, Pakistan, Israel, at North Korea. Okay? Yan po yung mga nuclear weapons na ginagamit kapag may digmaan. Alam niyo po, isa sa nag-aambisyon na magkaroon po nung nuclear weapons po na iyon ay ang Iran. Ito po ay pinipilit, hinahadlangan po yan ng ibang bansa like US at saka Israel. Kasi alam niyo po ba na itong Iran, kaya ayaw ng mga bansang ito na magkaroon ng mga nuclear weapons ang Iran kasi palaaway ang Iran. May tendency sila na basta nalang magpasabog pag natripaan sa ibang bansa, ganyan. At naalala niyo po ba yung latest nitong nakaraan, yung US, nagpadala sila ng weapons sa Iran? At alam niyo po yung pinasabog nila? Yung uranium enrichment facilities na ginagawa ng Iran. Natuklasan po nila then na may ginagawa na pa silang nuclear weapon against that. And alam niyo po, itong nuclear weapons na ito ay napaka-powerful. Kaya nga ayaw ng iba't ibang bansa na magkaroon ng Iran. Kasi malawak po ang sakop nito. May isa pong nuclear weapon na ginagamit ang mga bansa. Yun po ay tinatawag na IBM. Pakita nga po natin yung IBM or Intercontinental Ballistic Missile. Yan po ay latest. Ang tawag po dyan is RS-28. Alam niyo po, ang napakalawak po ng sakop niya. Nakikita niyo po ba yung Earth na yan? Yung pinakapinanggalingan po niyan ay kaya po niyang makasakop sa dulong bansa hanggang sa dulong bansa. Kaya po niyang abutin ng nuclear weapon na yan. At ang laki po ng sakop niyan, 10,000 kilometer. So, kung sa Pilipinas, baka buong Pilipinas ay masira niyan kapag pinatamaan tayo ng Intercontinental Ballistic Missile. Ano po ang point? Alam niyo po ba kapag ikaw ay nananalangin, mas matindi pa dyan sa Intercontinental Ballistic Missile. Yung panalangin mo, mas matindi pa yung weapon dyan. Alam niyo po, 30 minutes yan bago makarating dun sa pinakadulong bansa. Yung panalangin mo, in 1 second, kaya yang dalhin ng Panginoon. Amen? At alam niyo po, kapag tayo nag-i-intercede, ganun po ang nangyayari. Ganun po yung nangyayari kapag tayo nag-i-intercede. Hindi mo alam yung iyong pinapanalangin, pero ang iyong kapatid pala, muntik na maaksidente, ay narating ng iyong panalangin, kahit baba lang yan. Amen? So, our weapons is unlimited. No distance, no limitation. No time. It's a long-range weapon. At it can demolish anywhere in the universe kapag ikaw ay nanalangin. Sabi nga po ni Apostle Paul, di ba, ang pinaka-greatest weapon nating mga Kristiyano ay manalangin. Sabi po yan sa Efesos 6. Alam niyo po, pwede tayong manalangin eh. Pwede tayong manalangin, halimbawa, si Lola Emma, si Tita Emma. Okay, pinapanalangin si J. Mart. Sabi kasi ni J. Mart, Mama, yan. Mama, ako yung mag-a-apply ng trabaho. Ako yung nga ipag-intercede mo, ha? Okay. Tapos itong si Lola Emma, sige, anak, pag-intercede kita. Di pray siya, Lord, tulungan niyo po ang aking anak, makapasa ng kanyang exam. Hipuin niyo po yung tao na mag-interview sa kanya. Lord, bigyan niyo po siya ng maayos na finances. Tsaka, mangyari po, Lord, magamit niyo pa rin siya kahit siya'y nag-work. Kasi yun po talaga yung purpose na lagi sinasabi ni J. Mart. Gusto niyang mag-work, pero gusto niya ding mag-serve. Okay, tapos naman nalangin si Lola Emma, okay na. Itong demonyo, itong devil, ay may plano pala sa sinasakyan ni J. Mart na may plano pala yung banggain ng isang malaking truck yung sinasakyan ni J. Mart na jeep. At ang plano ay patayin si J. Mart. Hindi na panalangin ni Lola Emma. Hindi na panalangin. Doon po papasok na kapag ikaw ay nagtangs, maaring pinapanalangin mo, Lord, yung aksidente na dapat dadating sa aking anak, pigilan mo dahil may plano si Satanas para patayin ang aking anak. Ganun po ang nangyayari kapag tayo po'y nag-intercede. Doon po papasok ang Holy Spirit. Ganun po ka makapangyarihan ang ating praying in tongues. At
alam niyo po, may isa pa pong nagte-testimony na siyang asawa niya ay nagta-travel sa ibang bansa. Nagising siya ng 2:30 a.m. Nananalangin siya sa kanyang language na uuunawaan. Tapos after, hindi na niya alam yung papanalangin niya. Ano pa bang pag-pray ko? Inaantok na ako. Hindi, nag-pray na lang siya in tongues. Pray siya until naramdaman niya yung kapayapaan na meron sa kanyang heart after manalangin in tongues. And then, kinabukasan, nalaman niya na may 7 eroplano, take note po ha, 7 eroplano ang nagkaroon ng malfunction. 40 ang namatay. 40 ang namatay. At yung asawa niya lamang ang nakaligtas. That time, nananalangin siya in tongues. Hindi alam nung asawa, di ba, yung ipag-pray. Kasi yung alam niya lang na ipag-pray. Pero dahil nanalangin siya in tongues, ang kanyang asawa ay naligtas. Alam niyo po, itong asawa na to, nagtatestify sa mga prayer meeting. Alam niyo, sabi niya, I am here today because my wife got up in the middle of the night and pushed back the plan of the devil against me. I am alive because my wife prayed in tongues. Alam niyo po, hanggang ngayon, siya ay nagtatestify sa mga prayer meeting para ma-edify po yung church na gabi ka-powerful ang pananalangin in tongues. So, number 1 po is fellowship. Number 2 is intercession. Number 3 is R4, revelation. Ating pong buksan ng ating Bible, 1 Corinthians 14:2. Ang sabi po sa 1 Corinthians 14:2, nabuksan niyo na po ba? Ang sabi dyan ay, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na Espiritu. In the Spirit, He speaks mysteries. Alam niyo po ba ang meaning ng mysteries? Misteryo. Tinagalog. Divine secrets o kaya sikreto. Kapag tayo pala nananalangin in tongues, tayo ay nagsasabi ng mga misteryo na hindi natin alam. At ang Lord lamang ang nakakaalam. At someday, malalaman din natin ito. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:10, ang Holy Spirit na nasa loob natin ay alam ang pinakamalalim na kaisipan ng Diyos. Siya lamang po ang may alam ng pinakamalalim na kaisipan ng Diyos. Opo, alam natin na kulang pa yung buhay natin na ito para malaman natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Pero kapag ikaw pala nananalangin in tongues, you speak mysteries, mga hiwaga, na hindi alam ng demons, hindi alam ng kaaway. Imagine si Paul. Si Paul po ay isa sa pinaka-busiest man sa Bible. Naniniwala ba kayo? Kasi siya ay nakulong, nilatigo, pinahirapan, pumunta siya sa iba't ibang lugar, nagmi-mission siya, apostol, ganyan. At may access siya sa lahat ng revelation ng Lord. Sa katunayan, siya ngayon sumulat nung 2/3 of the New Testament. Siya lahat ang sumulat noon. Alam niya, siya ay nagpagaling ng mga pilay. Yung panyo nga na mahawakan niya, gumaling yung may sakit, di ba? Nalala nyo? Grabe, no? At yun nga, madampian lamang nung panyo na hinawakan niya, gumaling yung may sakit. Nagbuhay din siya ng patay. Naalala nyo? Sinong binuha niya? Yung nahulog dahil natutulog. Tingnan mo yung katawan, baka mahulog. Si Hutiko. Oo. Si Hutikos. Kasi antok na. Alam niyo kung anong araw, anong oras nagpipreach si Apostle Paul? Hating gabi. Pero ngayon, di naman hating gabi, 9:33 a.m. pa lang. So, hindi muna tayo matutulog. Siya ay nahulog malapit kasi siya sa bintana, kaya siya nahulog. Siguro kung tayo, mahulog din talaga tayo kasi antok na antok tayo nun. Dapat yung katawan natin ay tulog na, gusto nang matulog, pero pinipilit niya makinig. Pero binuhay siya ni Apostle Paul. And si Apostle Paul din, kapag nag-worship, ano nangyayari? Nawawasak yung tanikala dun sa bilangguan. Saan kaya nanggagaling ang power ni Paul?
sa lahat ng ginawa niya sa Bible, sa lahat ng ginawa niya para sa Panginoon. Sinabi niya yon sa 1 Corinthians 14:18. Dito po nanggagaling ang kapangyarihan ni Paul. Nabanggit din po ito last week. 1 Corinthians 14:18. Yan yung sekreto ni Paul. Ang sabi niya dyan, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wiga na nginggit pa kaysa sa inyong lahat. Ang sabi pa nga po sa Greek, alam niyo sa Greek word, ang ibig sabihin noon, more than all of you put together. Pag samasamahin daw lahat ng tongues niyo, mas marami pa daw mag-tongues si Apostle Paul. Grabe po yung yung confident niya. Ito po ay tinutukoy naman sa Corinthian Church. Kasi ito po ay sulat niya sa Corinthian Church noong panahon niya. Okay? Pag samasamahin man kayo, bata, matanda, nagtatangs, lahat ng tongues niyo, mas marami pa rin akong nasasabi na tongues. At yun po yung sikreto ni Apostol Pablo sa lahat ng ginawa niya sa Bible. Ang manalangin na manalangin in the Spirit. Imagine niyo po si Paul, ilang days sila nagta-travel dati sa barko. Di ba days, weeks? Ito yung ginagawa ni Paul habang siya nasa biyahe. Nagpipray lang. Ano yung ginagawa ni Paul habang naglalakad? Di ba, buti nga ngayon, marami tayong sasakyan. Si Apostle Paul, maglalakad sila, mission ng mission, lakad lang. Ano kayong ginagawa nila? Ano kayong ginagawa ni Paul? Nagtatangs. Imagine si Paul, may raming kasama, tapos kita niya bumubuka yung bibig ni Apostle Paul. Sige, ano sinasabi mo, Apostle Paul? Oh, I'm not talking to you. Tapos dire-diretso lang siya ng pagtatangs. Ayan po yung sekreto ni Apostle Paul. Kaya lahat nagagawa po niya. At alam niyo po ba na kapag tayo po yung nagtatangs, ay hindi lang siya pang spiritual. Parang sabihin mo, sobrang spiritual kasi niyan si Paul. Si Paul lang yan, hindi ako yan. Wala naman na yun. Si Apostle Paul, magaling talaga yun. Ako naman, kapwa lang ako. Kaya hindi ako masyadong magtatangs. Magtatangs na lang ako kapag nag-church. Kasi titingnan ako ng leader ko kung bumubuka yung bibig ko. O kaya sa 5 a.m., join lang ako, tapos di naman ako magtatangs. So yan. Alam niyo po, marami po tayong lies. Lies po yun ang kaaway sa atin. Nainisip natin, si Apostle Paul lang yun. Sila lang yan, mga pastor, mga propeta. Ako, tama yung tongues ko. Konti lang. Ganyan. Medium lang ang aking tongues. Alam niyo po, ang tongues po ay hindi lang siya spiritual. Ito po ay physical din, practical na bagay. May isa pong judge na nagkakwento. Siya yung Kristiyano, syempre. Alam niyo po, sa paggagawa niya ng mga kaso, lagi lang siyang nagtatangs. At tinutulungan siya ng Holy Spirit paggagawa ng mga kaso. At nagiging successful po yung mga kaso na ginagawa niya. And ako po may papakita sa inyo na isang tao, si George Washington Carver. Atin pong pakita yan. Si George Washington Carver. Ang sabi po niya, isa po sa famous quote niya is, God is going to reveal us things He never revealed before if we put our hands in His. Alam niyo po yung kanyang, sikat po itong tao na to. Siyempre, hindi natin kilala kasi matagal na pong panahon niya. Nasa 1800s pa po siya nabuhay. Alam niyo po, siya po ay naging sikat. Hindi ko po alam kung kilala niya siya. Pero siya po ay naging sikat dahil dumating yung point na hawak niya po yung peanut. Mani. Okay? Yung mani, peanut. Okay, hawak niya yung mani. Sabi niya, isa din po siyang scientist. Okay? Sabi niya, Lord, bakit mo kaya ito nilikha? Tapos pray lang siya ng pray. Lord, bakit mo kaya nilikha tong mani? Ano kayang gamit nito? At alam niyo po, sa pananalangin niya, sa pagtatagal ng panalangin niya, nakadiscover siya ng 300 na gamit ng mani. At ang alam niyo lamang po ay peanut butter, di ba? Ako din, peanut butter lang yung alam ko. Adobo, yan. Pananalangin niya lang yun, di ba? Inisip natin yung pananalangin in tongues, sobrang spiritual. Hindi po, practical din yan. Binigyan siya ng wisdom ng Lord at siya ang nakaisip ng lahat ng gamit ng mani, 300 uses. Assignment ko po yun sa inyo. Alamin po natin yung 300 uses ng mani. Ayan, tapos na po yung mani na kinakain nila.
Siya po ang nakadescribe po noon. At imagine, nire-reveal pala ng Lord yung mga bagay na dapat ay sa iyo kapag ikaw ay nananalangin in tongues. Amen? So, baka maghanap kayo ng pagkain ha, tapos Lord, ano kayong gamit nito? Tapos makadiscover ka, pwede din yan. Pray lang, pray lang kayo. Yung wisdom po na binibigay ng Panginoon sa atin. Number 4 is edification. E for edification. E for edification. Ating pabuksan ang ating Bible sa Jude 1:20. Sabi po sa Jude 1:20, this is the famous verse po. Every time na tayo, ang topic natin ay pray in tongues. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Ang sabi po ng Panginoon ay patatagin daw natin ang ating sarili. So, ibig sabihin pala, dumadating sa point na tayo hindi matatag. Amen? Dumadating sa point na tayo po ay mahina. Walang lakas. Kaya nga ang sabi ng Lord, magpakatatag kayo, magtiis kayo, be strong with the Lord, build yourself up continually, praying in tongues. Kasi nga dadating talaga sa point. Hindi ka tao kapag hindi ka dumating sa point na ikaw ay mahina. Lahat po tayo dumadating doon. Kaya nga sabi ng Lord, maghanda tayo. Alam niyo po, syempre, ang Word of God, nakakalakas naman talaga yan, di ba? Pag iyong binasa. Nakakalakas yan. Lalo na kapag nagkikinig ka ng preaching. Di ba? Minsan, grabe naman to, umpisa pa lang para sa akin na. Tapos nakaka-edify siya, nakaka-motivate, nakakapagpatuloy. Pero alam niyo po ba, na kapag ikaw nananalangin in the Spirit or in tongues, it has a unique way to strengthening you na hindi kayang gawin ng Bible, pagbabasa mo ng Bible, at hindi din kayang gawin nang nakikinig ka na preaching. Kagaya ngayon, nakikinig tayo ng preaching. Kunwari, sinabi ko po sa inyo na magpatawad ka na. Ang sabi ng Lord, magpatawad na tayo. Gusto mo naman magpatawad, pero parang ang hirap. Diba? Napatawad ko na yung tao na yun, tapos mamaya babalik na ulit. Alam niyo po, kapag ikaw'y nananalangin in tongues, binibigyan ka ng lakas ng Lord para ikaw ay magpatawad. Hindi lamang po siya pakikinig, hindi lang din pagbabasa. Ikaw mismo, alam niyo po yun, yung inyong spirit, pinapalakas ng Lord. Para lang yan, kahapon, yung topic natin ng ating speaker kahapon is pag-gym. Diba? Sabi niya, pag nag-gym tayo at biglang nawala, ay hindi tumitigil, ay nawawala yung muscle. Kunwari yung katawan mo, kung kain ka naman ng kain ng gulay, tingin mo, pag kain mo ng kain ng gulay, kaya mong bumuhat ng mga weights pag kumakain ka ng gulay, na mga agad, mga 10 kilograms agad. Isang ganunan. Hindi. Oo, malakas ka nga, kumakain ka nga ng, healthy nga yung katawan mo, pero hindi pa kaya ng muscle mo. Nagigets mo po yung point? May ibang lakas na binibigay sa iyo ang Holy Spirit para ikaw ay magpatuloy sa Panginoon na hindi po kaya ng Bible, hindi kaya ng preaching, kundi ikaw mismo magpapalakas ka. At yan po yung sinasabi na edification. Edify, build yourself up. At ang totoong strength po ay nanggagaling from the Spirit, from your inner man. Okay po? Kaya minsan, ang ganda-ganda naman ng topic. Naranasan niyo ba yun? Ako po'y ganito din. Ganda-ganda naman ng topic natin. Parang puspos ka sa church. Ganyan. Paglabas mo, nakalimutan mo na yung sinabi mo sa Lord. Naranasan niyo ba yun? Tapos aalalahanin mo, Monday pa lang, ano nga yung topic kahapon? Ang ganda ng topic talagang na-encounter ko ang yun. Sinurrender ko nga Pero mamaya, binalikan mo na ulit. Aray ko. At yun po ang ginagawa ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay nananalangin in tongues, tinutulungan kanyang maalala ang lahat ng sinabi mo sa Panginoon. Lahat ng sinuko mo sa Lord.
Kasi hindi talaga natin kaya. Tayo kasi, mahilig tayo sa sabi-sabi lang, di ba? Pero kapag nasa ano na lang, ang hirap pala. Because God is raising up an army, ang gusto ng Lord, mamuscle din tayo. Imagine niyo po si Judas. Sige, sampulan ko na lang kayo, si Judas. Si Judas ay, na-witness ba niya yung miracle ni Jesus? Kasama niya ba yung best teacher in the world? Ang galing mag-preach ni Text from my Jesus, diba? grandmother that my Na-witness uncle had na been in the lahat hospital ng for pagpapagaling 7 ni days Jesus. and that we were losing him. So I called my aunt and I said, hey, how is Tio Tavo doing? What's the update? She said, he has been put into an induced coma. Sunday comes around, Pastor Ronnie is preaching, and I've heard this verse many times, but it just jumped at me. Some do not come out without prayer and fasting. And I was like, that's it. I need to pray and I need to fast. I took one day off. I hired a nanny to watch. Totoo po yun. Kaya nga sabi ng Lord, magpakatatag kayo, continue to build yourself up, edify yourself. Dahil si Judas ay isa pong patunay na na-witness niya lahat-lahat ng milagro, kabutihan ng Panginoon, katapatan ng Panginoon. Pero anong ginawa ni Judas? Pinagpalit siya ang Lord sa 30 pilak. At yun po ang ayaw ng Lord, na dumating po tayo doon. Kaya tayo po magpapabuild ng muscle sa Panginoon. So we are a soldier and we need to be trained. So when we pray in tongues, we are not wasting our time. We are talking to God, fellowship. We are interceding for others. Pangtatlo, we speak mysteries or revelation. At pang-apat, is you edify and build your spirit man. Ito pong 4 po na ito ang ginagawa ng pananalangin in the Spirit. Kaya yung pananalangin mo in tongues, walang nasasayang dyan. Wala pong nasasayang dyan. Kahit 1 minuto, 2 minuto. I advise po sa inyo, sa mga bago pong na-receive ang tongues nila last week, start po natin 5 minutes per day. Just 5 minutes. Mag-oras po tayo. Hindi 5 minutes, ilalaan ko yun sa Lord. Just 5 minutes. At kapag tumagal, dagdagan mo, gawin mo 10 minutes, 15 minutes. At sinasabi ko po sa inyo, you will never be the same. Yung buhay mo dati, yung ugali mo dati, unti-unti po yung babaguhin ng Panginoon. Amen. At lahat po ng pioneers sa faith ay, yan po ang ginawa. Alam niyo po, kapag search niyo po yun, mga powerful man na nananalangin, prayer warriors. Alam niyo po, nakaka-inspire, ang daming revival na ginagawa. At hours po sila nag-pray in tongues. Atin pong panoorin yung video po na ito. Ito po isang testimony sa India, I believe. Hindi ko po, ang iba po dito na napanood na po ito. This is the testimony of a young woman who prayed and prayed. Sige po. I got a text from my grandmother that my uncle had been in the hospital for 7 days and that we were losing him. So I called my aunt and I said, hey, how is Tio Tavo doing? What's the update? She said, he has been put into an induced coma. Sunday comes around, Pastor Ronnie is preaching, and I've heard this verse many times, but it just jumped at me. Some do not come out without prayer and fasting. And I was like, that's it. I need to pray and I need to fast. I took one day off. I hired a nanny to watch the kids and I locked myself in my room and I prayed for 9 hours straight in the Holy Spirit. Like, straight. The day after, I got a text from my aunt and she said, Josie, she said, your uncle woke up from the coma. This is my uncle. God healed him, saved him, delivered him, and he's here to testify. Rise up po. At mo palakpakan ng Lord. Grabe, 9 hours siya nag-pray maghapon para sa tito niya na may coma. At kinabukasan, gumising yung tito niya na nasa coma. How much more? Tayo, imagine po, nagbabad tayo in tongues, pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. Ilang buhay ang masasave gamit yung dila mo. I-surrender lang natin sa Lord.
Kagaya po ng ating pinag-usapan, maraming buhay, mga mahal natin sa buhay, ang alam ng Lord yung situation nila. Pero hindi natin alam because our mind is limited, but God is unlimited. The Lord wants every area of your life. At gusto ng Lord hawakan yung family mo. Just surrender your tongue to God ngayong oras na ito. Na Lord, ang akin pong dila ay para sa iyo. Hayaan mo po ng aking dila ay maghamit mo para masave ang family ko, para yung mga kaibigan ko na malayo sa iyo ay mailapit ko. Sige po, let us pray in tongues. Rabaya na naselebere na kaya. Kera balala santa rabana na saya. Shekera na sola bana kaya. Kung ikaw yung tao na gusto mong ma-receive yung tongues mo, you don't need na pumunta dito ngayong nasa una. Ang Lord, itatouch ka ngayong oras na ito. Kira laba santa, erobola santa rabay na manasaya. Sokola la sinta labana na sa. Your tongue is a fire. Sekirabo shanta rabaina manakaya la santa rabaina manasala banasaya. Sekira la sonto rabo shanta raba. Come on. Sikara la sonta rabaina manakaya. Sokola la sente de bere 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 la sola banakaya. Your tongue is a fire. Kira la sonta rabahira baina manasola. Sekira la sonta rabo sharabaina manakaya. Sekira la sonta rabo shana manakaya. Sekira la sonta rabahe kara la sola manakaya. Sekira la sonta rabashere benedekaya. Sekira la sonta rabo shara bananasele benedekaya. Sokola la santa rabaina manakaya. Sokola la santa rabaina manakaya. Continue to pray. Continue to pray. Karaba santa rabason. Ero santa rabaina manakaya la bananasaya. There's power in your tongue. Sira bananasaya, mararamdaman mo ngayong oras na ito. Simbalakira baina manasaya. Ola sinta rabaina manasaya. Sokola la senta relasyon na mananakaya. Sekala la sonta rabaina manakaya. Sekora bara 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 sente reberere. Korra bara la santa bara nasaya. Kola bara santa la boshana manasele benekaya. Seta la bosha karana sele mananakaya. Ola santa rabaina mananakaya. But the Holy Spirit come, Holy Spirit, but the Holy Spirit. Iralaba santa rabaina manakaya. Sikira balason korala shire benena. Let us pray for this. Shire binikaya na sula banakaya la bananase. Sotulo boshante de benekaya la bananahaya. Shikira la sonta la boshere benekaya. Let us fire from the Holy Ghost. No spirit, Shire binikaya la sola bananakaya. Sete la bashenta rabaina banakaya la bananasaya. Sekira la sola. Let us fire from the Holy Ghost. Kira la sonta la shona bananakaya. set the fire of the Holy Ghost. Come on, say la bananasaya. Set the fire of the Holy Ghost. Say la bananae. Eh, ona santa la bananasaya. Send fire, Set Holy the Ghost. fire Say la of the bananasanta la Holy bashona bananakaya la sola bananahe. We send fire of the Holy Ghost. You send fire of the Holy Ghost. Say la bananahaya. Eh, omo santa la bananase. O kanila sonta la baina bananase. Send the fire.
Sikirala sontorabo shenemenekaya. Sisilaba shora baranakaya la baranahaya. Send the fire of the Holy Ghost. Continue to pray. Continue to pray. Send the fire of the Holy Ghost. If you want to receive your new prayer language, just release it. Kirala sentala balakina manasaya. Sekirala shora bara. Your tongue is a fire. Sikirala santa rabaina manakala banasaya. Your tongue is so powerful. Powerful than intercontinental ballistic missile. Simbala santa rabala basere bere 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 karanasaya. Send the fire of the Holy Ghost. Send the fire of the Holy Ghost. Sila bayan ang manasaya. Send the fire of the Holy Ghost. Sila bayan, continue to pray more, few more minutes. Send the fire of the Holy Ghost. Sila bayan ang manasundaya na manase. Sola, kila bayan na sundara bayan na manase. Sokola la senta la bala 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 bala. Kera bara 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 la sala bala la saya. Oh senta la bayan na manasaya, come on. Sito la senta la bayan la sola bala na kaya. Kora la sonda la bala la senta la bala la sere bala na kaya. Oh la sinta la bastaya na manase. Sokola la santa la bala la sere bala na kaya. Kora la santa la bala 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 la senta la bala na saya. Sokola la santa la just receive the fire from God. Send the fire from the Holy Ghost. Sikira la sonda la baila banasaya. Send the fire of the Holy Ghost. Sikira sila baina kaya. Send the fire from the Holy Ghost. Send the fire of the Holy Ghost. Yes, Lord. Send the fire of the Holy Ghost. Yes, Lord. Send the fire of the Holy Ghost. Yes, Lord. Thank you for that fire. Send the fire of the Holy Ghost. Salamat, Lord, sa binigay niyo po sa amin na anointing, Send the apoy, fire para kami of mo the makapagpatuloy Holy Ghost. sa pananalangin in the Spirit because you are Spirit. At gusto po ninyo nakausapin ka rin namin in the Spirit. But the Holy Spirit come, 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 come. No spirit, Salamat, Lord, but the Holy Spirit. sa iyo pong prayer language na binigay po sa amin. Thank you, Lord, sa pribilehiyo na magamit po ang aming pong mga dila. Na-release ang aming pong, ang inyong pong supernatural language. Nawa, Lord, paglabas po namin dito, ay magaya po namin ang buhay po ni Apostle Paul. Na sa tuwing wala po kaming kausap, ikaw po ang aming kinakausap. In the Spirit. Sereberehan talaba na manakaya. Shikiraba nasaya. Thank you, Father. Thank you, Lord, for that fire. Continue to ignite us. Continue, Lord, na ma-edify po kami sa pananalangin na ito. Nang sa gayon, Lord, kami po'y matitibay, maraming muscle, at kahit anumang problemang dumating, kami po'y matatag. Dahil kami po ay kumukuha ng lakas sa iyo sa pananalangin. Salamat, Lord. Sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo po, Lord, ang karangalan. Sa iyo lamang, Lord, namin binabalik ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. Sino po dito yung naniniwala ka that the Holy Spirit is in you? Sino po dito yung napalakas ka na grabe feeling ko, after the service, pupunta agad
tapos magtatangs talaga ako. Amen? Amen? Alam niyo po, hindi mo kasi mapapalagahan yung isang bagay kung hindi mo alam yung benefits. Pero dahil nalaman mo yung benefits, I'm so excited to see you sa 5 a.m. Amen? I'm so excited na magulat ako ano yun. Pag-uwi mo sa bahay, magulat na yung anak mo. Grabe, parang I feel so different in our house. Yes. Kasi yung praying in tongues, come on. So ngayon po, I believe na tayo po'y napuspos talaga ng Holy Spirit. And dahil tayo po'y napuno, tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Amen? Sino po dito ang naniniwala ka na, Lord, ang dami mong ginawa ngayong umaga. Deserve mo talagang itaas at papurihan. Amen po ba? Come on.